Viral noong Agosto 2023 ang video na ito kung saan masayang nakilahok sa palarong Palo Seco ang magkakapitbahay sa Barangay Lerma, Naga City, Agosto noong nakaraang taon. Habang malakas naman ang hiyawan ng mga nanonood, ilang sandali na lang kasi maaabot na ng grupo ang tuktok ng kawayan kung saan nakasuksok ang banderitas ng tagumpay. Pero ilang sandali pa, ang kawayang kinakapitan bigla na lang bumigay. Dahil sa lakas ng impact ng pagbagsak, ang apat na nasa pinakaitaas ng kawayan, lubhang nasaktan. Lalo pat ang pinagbagsakan nila, riles ng tren. Ang mga tao, nagkagulo. Maraming nagtanggang tumulong para itayo ang mga nahulog. Iniinda nila ang sakit na tinawag habang nakahawak sa kanilang mga likod. Ang dalawa nga sa kanila, hindi na halos makabangon. Paano ba maiiwasan ang ganitong aksidente? At kamusta na nga ba ang mga biktima? Abangan! Ako si Jun Aton, isa sa mga nag-upload ng video. Bali kasali rin po ako sa mga player ng Palo Seco. Kami yung unang sumabak sa palaro, which is nakatatlo kaming attempt. Hindi namin naabot yung bandera. Meron pang isang team which is yung veterans team. So sila naman yung sumabak sa Palo Seco. Siguro naka-attempt sila ng dalawa. Ang ganitong palaro, nakasanayan na raw sa kanilang barangay. Kaming mga barangay council ay talagang hindi pinapayagan ng mga ganyan. Dahil alam kong delikado. Dahil yan, tradisyon yan, yun ay maganda rin. Sabi ko sa kanila, hindi kami mikikialam dyan, hindi kami sabing nag-sponsor niyan. Ang papremyo mula raw sa mga donasyon at sponsor sa kanilang barangay. Ang mechanics daw ng laro, nahati sa dalawang team ang mga manlalaro. Kada team ay oorasan sa kanilang pag-akyat sa kawayan. Ang grupo na pinakamabilis maakyat ang panalo. Medyo sa ibaba is okay pa, so sa itaas medyo malambot na kasi sobrang manipis na yung sa taas. Matibay naman siya, kaso nga yung sa hanggang gitna lang. Siguro hindi na nakayanan ng kawayan sa dami ng umakyat. Nakausap namin ang dalawa sa biktima ng aksidente. Dalawa kami ng kapatid ko na nalaglag sa Palo Seco. Kulit po ko ka kasi tama ko lang po din maglang kaya sa likod. Si tugang ko po, ito ang nagrabe, hindi po siya tama sa bitis, sa pigi. Hindi man po ito ang nagrabe. Ayon sa eksperto, hindi raw malabong mabalian ang isang tao na mahuhulog ng ganoong kataas. Based sa video na nakita natin doon sa ganoong taas, sapat yon para mag-cause ng bali sa buto or mga damage sa internal organs ng ating katawan. Yung pasyente natin, tumama mismo yung pelvis or yung balakang niya, tumama din mismo yung buto, no? Sa likod. Kung nauna yung pinakalikod, pwede magkaroon ng dislocation doon sa ating spine, maraming ugat na dumadaan. At pag nagkaroon ng bale o dislocation doon sa spine, pwedeng magkaroon ng significant na injury doon sa mga ugat na dumadaan sa tabi nito. Wala rin daw nakaantabay ng medic sa lugar ng oras na yon. Estimated, siguro mga 30 minutes before dumating yung mga rescuer. Medyo kinakabahan kami as a player.
We expect dapat na meron ng rescue na nakaabang sa paligid. Dagdag pa ni Doc, sa mga ganitong klase ng insidente, hindi dapat ginagalaw agad ang mga nasaktan. Ang general rule ay we expect or we anticipate na merong diferensya sa spine or may bali sa leeg ang isang pasyente unless proven otherwise. So kapag gano'n, dapat hindi ito ginagalaw. Mga kapuso, sa mga ganitong sitwasyon, inirerekomenda ng mga eksperto na huwag galawin ang posisyon ng pasyente. Kung nagkataong may bali kasi ang pasyente at nagkaroon ng maling galaw, maling posisyon o bigla ang pagtayo, pwede hong ma-damage ang mga komplikadong organs o ugat ng tao na lalong magpapalala sa sitwasyon. Payo niya, kung isa ka raw sa mga nanonood ng oras na mangyari ang aksidente, ang mainam na gawin ay tumawag ng rescue at huwag magkumpulan sa paligid ng biktima. Kung kumpulan na parang kamukha nun sa picture na halos parang dinubog na sila ng mga nanonood, pwedeng mag-cause yun ng lalong paghirap ng paghinga ng pasyente. Also, kapag dinubog yung pasyente, pwedeng magalaw yung mga supposedly bawal galawin na parte. Kung makikita natin may dumating na stretcher, yun dapat ang unang ginagawa, hindi yung dudumugin yung pasyente. Nadala naman daw sa ospital ang mga nasaktan. Nagtamo ng minor injuries ang 3 sa kanila habang nagka-fracture naman ang isa. Tumagal ako sa ospital ng 21 days. Naramdaman ko pa rin yung sakit. Okay naman. Aano ko rin. Talagang kailangan galaw-galaw lang. Kung wala namang significant na bali sa buto, ang pwede natin gawin number 1, sufficient rest para mag-recover ng kusa yung ating katawan. Kami mga doktor ay may binibigay din ng mga gamot para sa pain at para mawala din ang pamamaga at cold compress sa unang 24 oras. Mas maganda kung nakaangat ito, siguro mga 2 o 3 unan, para yung pamamaga hindi maipon doon sa paa at para humupa yung pamamaga. Makalipas ang halos 1 taon mula ng aksidente, nasa mabuting kondisyon na ang mga biktima at naghilom na rin ang kanilang mga sugat. Nakabalik na rin sila sa kanilang mga trabaho at gawain. At higit sa lahat, tuloy pa rin ang bonding ng mga magkakaibigan. Basta, ingat-ingat lang! Sabi nga nila, ang mga Pinoy raw, competitive pagdating sa mga paligsahan. Pero laging tandaan sa anumang paligsahan, dapat una pa rin ang ating kaligtasan.